Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo na sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapapasan sa iyo ng manlulupig ang dalan ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Bilang tao po, bahagi ng ating buhay ang magkamali. Yung iba nga sa atin kadalasan, puro pagkakamali at kasalanan ang malimit nilang nagagawa sa buhay. Maraming pagkakataon na tayo ay bigong sundin ang mga batas at alituntunin ng ating komunidad, pamahalaan at simbahan. Hindi lang yon, maging ang batas ng Diyos, madalas nalalabag din natin. Kaya naman, ang mahalagang katanungan ay kung paano natin hinaharap ang ating kahinaan, kasalanan, at maging pagkakamali ng ibang tao. Kaya naman, may mga pagkakataong ang ibang tao bilang tugon, nagiging malupit sa pagkakamali ng iba. Hirap silang magpatawad at minsan sa tindi ng galit, humahantong pa yon sa poot, hinanakit at paghiganti. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pagiging mapagkumbaba at kapatawaran. Binibigyang diin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na buong pusong kapatawaran ang ibigay natin sa mga taong nakagawa ng kasalanan, pagkakamali o masama laban sa atin. At huwag tayong mag-isip at gumawa ng paghiganti. Ang sabi niya, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyong kanang pisngi, ibigay o iharap mo sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Mga kapatid kay Kristo, kung tayo po ay punong-puno ng ating sarili at punong-puno ng pagmamalaki, mahihirapan tayong makakita ng kabutihan at kagandahang loob sa ating kapwa. Uulitin ko po, kung ang puso natin ay punong-puno ng ating sarili at punong-puno ng pagmamalaki, mahihirapan po tayong makakita ng kabutihan at kagandahang loob ng ating kapwa.
Kapag laging sarili ang ating inaatupag, nakakalimutan na natin kung sino tayo, kung saan tayo nagmula, kung bakit at para kanino tayo nabubuhay sa mundong ito. Kapag pinangunahan na tayo ng pagmamalaki sa ating mga sarili dahil sa ating mga tagumpay na nakamit, parang minsan ang hirap ding makita ng Diyos. Ang habilin sa atin ni Jesus Nazareno, gumawa tayo ng mabuti kahit ang ibang tao masama ang ginagawa sa atin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway magkaroon tayo ng pusong marunong kumilala at magpahalaga, pusong marunong magpakumbaba at magpatawad. Marami po tayong mga biyayang natatanggap sa bawat minuto at sa bawat segundo at sa bawat araw na nagdadaan. Huwag po sana tayong maging mapagmataas. Kilalanin natin ang Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay na nagaganap sa ating buhay. Siya ang bukal ng biyaya at kapatawaran. Tayo rin naway marunong tayong magpatawad dahil tayo ay kanyang unang pinatawad. Kaya nga kahit ang ibang tao masama sa atin, sa ngalan ni Jesus Nazareno, gagawa pa rin tayo ng tama at mabuti. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.